Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, masusura kayo dito sa balitang ito. Nakakabwisit at talagang magagalit ang tao dito. Dahil ang PhilHealth daw ay bankrupt na. Ito po hindi galing sa pipitsuging congressman, sa mga congressman na nag-aabo-abogaduhan. Hindi rin po ito galing sa mga pipitsuging vlogger o kahit sikat na vlogger. Hindi po ito gawa-gawa lang, no? Dahil ito po ay ayon sa isang Supreme Court Justice. Dahil po nag-umpisa na ang argument o oral argument sa Supreme Court tungkol po dito sa PhilHealth kung saan inilipat daw sa National Treasury yung 90 billion. At umuusad na, gumagalaw na po ang reklamo dito po sa PhilHealth. At yan ay magandang senyales, ano? So yan po ang ating pag-uusapan at idadagdag po natin. Dito naman po sa Supreme Court din po, yun pong inihain nila Ungab at nila Vic Rodriguez. Korte Suprema, pinagkokomento ang Kongreso at Executive Secretary kaugnay sa petisyon na kumikwestiyon sa 2025 National Budget. So, pinagkokomento na po ang Kongreso. Ang Kongreso pong sinasabi dito ay both houses, ano? Senate and House of Representatives. Usually yung Senate President at House Speaker. So, ang pinagkokomento rito ng Korte Suprema ay yung Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez at si E.S. Bersamin, no? Sila yung pinagkokomento ngayon ng Supreme Court. Itong si E.S. Bersamin ang tapang-tapang, ang bilis magsalita ng fake news daw si Duterte. Tapos lumipas lang ang ilang araw, nililigtas na nila yung katawan nila, yung sarili nila. At sinasabi, wala kaming kasalanan dyan. Wala kaming ginawa dyan. Ibig sabihin, wag nyo kami sisihin. Wala kami sa... Diba, ang bilis kumambyo. Samantalang halos sumigaw siya na, fake news yan! Iyabang no? Biglang, ilang araw lang, kumakambyo na. So, ito po ang pag-uusapan natin. Unahin na po natin itong bankrupt na raw ang PhilHealth. Isa pong paano na kaya yan pag na-bankrupt? Paano na tayo na umaasa rito? Paano na ang mamamayang Pilipino, lalo na yung mahihirap na kagaya natin? So, ito po, pakinggan nyo po. Ang nagsasalita po dito ay si Supreme Court Associate Justice Amy C. Lazaro Javier. At ang kausap niya rito ay si Deputy Treasurer, Department of Finance, Bureau of Treasury, Eduardo Antonio G. Marino. Pakinggan nyo pong mabuti, no? Pakinggan nyo pong mabuti. Ito, ipi-play ko na. That net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt. Oy! Actually. Narinig nyo? PhilHealth is bankrupt. Patay tayo dyan. Ano na mangyayari dyan? At mukhang pinagtatakpan nila ito. Remember, pinalitan na po yung president ng PhilHealth at mayroon ng ibang nakaupo dyan. Pinalitan na po ni Bongbong Marcos. O, bakit kaya pinalitan? Baka nasa States na ngayon yun, yung dating president ng PhilHealth. Baka wala na sa Pilipinas. Ulitin po natin, ano? Pakinggan nyo pong mabuti. Inuulit ko, no? Ito po'y oral argument sa Supreme Court at ang nagsasalita po ay si Supreme Court Associate Justice Amy C. Lazaro Javier. At yung lalaki naman
ay si Deputy Treasurer ng Department of Finance, Bureau of Treasury, Eduardo Anthony G. Marino. Okay, pakinggan niyo pong mabuti. That net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. Galing po sa report ng COA na ang PhilHealth daw ay bankrupt. Itutuloy natin. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And I will show you later. All right? So, Alright, tapos na po. Tama ba yung narinig natin? Hindi naman siguro tayo nagkakamali ng pandinig. Bankrupt na raw ang PhilHealth. Actually, sabi po ng isang Supreme Court Associate Justice, hindi po ng kung sino-sino lang. At ito'y galing daw sa COA report. Kung totoo ito, patay tayo dyan. Kung mabankrupt ang PhilHealth, kahit sabihin natin continuous ang paghuhulog, pagkakaltas sa mga sweldo ng mga manggagawa, ang daming utang, ang alam natin ang daming utang ng PhilHealth sa mga ospital na hanggang ngayon busit na rin habang naniningil, hindi pa sila makasingil. Galit na rin yung mga may-ari ng hospital. Kahit sabihin natin continuous ang hulog nito. Dahil yung mga ospital hindi pa rin nababayaran. Ang dami pang hindi nababayaran ng PhilHealth. So kung mababankrupt ang PhilHealth, posibleng mabankrupt din ang SSS, GSIS dahil kinuhaan din ito Ang nakuha sa PhilHealth 60 billion. Dapat 89 billion kaya lang na TRO. Na TRO po sila. Kumuha rin sa SSS ng 62 billion. 62 billion din sa GSIS. Ibig sabihin, posibleng mabankrupt din yan? Ang SSS? Kinuhaan din ng PDIC, kinuhaan din ng Land Bank. At nabalita nga dito sa IMF na inuutusan ng IMF ang Malacanang na ibalik nyo yung kinuha nyo sa Land Bank. Ito'y isang advice, isang malupit na advice. Iba po pag ang nagsasabi na yung IMF. Ito po yung International Monetary Fund. Kapag nalugi din o na-bankrupt din ang SSS, GSIS, PDIC, Land Bank, posibleng mabankrupt ang gobyerno ni Marcos. Checkmate. Patay tayo dyan. Galing po sa report ng COA ang sinasabi ni Justice Amy C. Lazaro na ang PhilHealth ay bankrupt. Sa kabila po ng sinasabi nila na sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, kaya kinuha ito at binalik daw sa National Treasury na hindi naman ipinakita sa taong bayan kung ibinalik nga. At kung dapat nakikita natin hindi lang yung sinasabi. Wala, bulag po tayo. Wala po tayong nakikita. At ito matindi, nung 2025 budget, hindi pa binigyan ng subsidy. Kinuha pa rin yung subsidy. Nasa 75 billion. Bilyonan po ang pinag-uusapan dito Hindi po uso dito sa administrasyon yung
1 billion, 2 billion, 3 billion. Hindi po. 60 billion, 90 billion, 170 billion. Ganyan po ang mga kuhaan. Sinasabi, sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth. Pero, kapag naman nagkasakit tayo, halimbawa ako, yung experience ko, ang bill ko is 130. Ang naibawas lang is 30,000. Ang nakalagay sa batas ng PhilHealth, dapat 45% ang makukuha mo sa PhilHealth. 55% lang ang babayaran mo doon sa bill. Halimbawa, 100,000 ang bill mo. 45,000 dapat yung makukuha mo sa PhilHealth. Nandoon po yan sa batas ng PhilHealth or sa Universal Healthcare. 55% lang dapat ang babayaran mo. Kaya lang hindi po na ipapatupad yun. Nakasulat po yun sa batas. Hindi na ipapatupad. Ibig sabihin, hindi talaga sobra ang pera ng PhilHealth. Dahil kung sobra, dapat tinutupad yung nasa rules na yon. Hindi, parang less than 20% lang ang, or sabihin natin 20%, wala pa nga eh. Less than 20% lang ang nagiging tulong ng PhilHealth sa mga manggagawang pag nagkasakit at pag na-ospital. Ibig sabihin, hindi talaga natutugunan ng PhilHealth yung lahat ng pangangailangan ng mga pasyente, ng mga contributors at yung mga senior citizen and PWD. So, nagsimula na po kahapon ang oral argument hinggil nga dito sa paglipat daw ng 90 billion sa National Treasury. Ganon pa man, ito po'y pinangunahan ni Senator Coco Pimentel. May mga reklamo rin po dito sila Cielo Magno at si dating Chief Justice Carpio. Pero ang unang nagsampat talaga dito ay sila Senator Pimentel. So, sa isang banda, maganda yung takbo ng kasong ito. Hindi naman ata kaso ito o parang petition. Maganda po yung takbo. At least umuusad, ano? So, pag-usapan na po natin, ito pong inihain naman nila Congressman Ungab at ni Vic Rodriguez, no? Kung saan pinagkokomento na nga ang Kongreso at Executive Secretary, si Bersamin, at yung Senate and House of Representatives. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Legislatibo at Ekutibo kaugnay sa petisyong inihain na kumikwestiyon sa 2025 General Appropriation Act sa desisyon ng Supreme Court en banc. Ngayong Martes, inatasan ang respondents na House of Representatives, Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang kopya. So binibigyan po sila ng 10 days lang para sumagot. Inihain ang petisyon for certiorari and prohibition ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Davao Representative Isidro Ungab at Rogelio Mendoza laban sa Kamara sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez, Senate President Chis Escudero at E.S. Bersamin. Iginiit ng mga petitioner na labag sa konstitusyon ang GAA dahil naglalaman ng mga blankong item ang bicameral committee report. So ganyan po, napakasimple po yung balita. Dito naman po sa petition sa 2025 national budget, maganda rin po na umusad agad, no? At halimbawa, sumagot na nga sila Chis Escudero, E.S. Bersamin at si Martin. Pwede nang pagbatayan yung sagot nila at yung petition nila Ungab na magbaba ng TRO. Once na nagbaba yon, alam nyo kung anong mangyayari? Mahuhold ang AKAP, AIX, TUPAD, at yung mga pumirma
sa impeachment ni BP Sara, mau-hold din yung budget nila. Baka yung naipangako sa kanila, di ba? Hindi po libre yung pirma. Hindi libre yun, di ba? Kapag na-TRO yun, wala silang pangkampanya. Na-leche na. Wala rin, baliwala rin. Hanggang dito na lang po at inaantok na ako, matutulog na ako. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.